Nagbubuntis niya. Pangit ka, lalaki yan. Ganun lang tayo. 51. Sa mga nandito ngayon, kung kayo bata-bata pa, samantalayin nyo yan, habang yung ethics nyo, nadampian lang ng konti ng katawan, tumitigas ka agad. Grabe at namnamin nyo. Dahil magigising kayo isang araw, na 51 na kayo, na may dumampi ng boob sa gilid nyo, yung titi nyo, nagtatanong pa ng gagawin. Ano, boss? Kirain natin, oh. Ito yung mga panahon na, yung mga kabataan niya, pag naghahalikan niya, kahit makita mo sa mga bar, di ba? Hawak yung leg, di ba? Talagang, ganyan ang gusto ng halikan ng mga kabataan. Talagang kala mo, ginaya ko. Hindi naman ako akala ko, kaya pa natin eh. O, di nawa ko yung asawa ko sa leeg. O, pag ganun ko, di tumunog yung leeg niya. Kaya nga kinuha namin yung katingko. Katingko, okay na ba? Ang tawag doon ay product placement. Check sa contract 1-0. Pure gold, hintay lang kayo ha. Sobrang yung nangyayari, no? At alam ko, bago ako magtuloy-tuloy ng joke ko, ang natutunan ko ngayong taon na to is, pag may gusto kang makuha at may gusto kang gawin, focus ka lang, huwag kang yung paiba-iba, talagang mag-commit ka at ma-achieve mo yung magagawa mo. Ma-achieve mo lahat ng pangarap mo. Papatunayan ko yan later on, pagkatapos ng joke na to, na pag may plano ka, gawin mo lang. Tandaan nyo ha, mukhang matalino naman tong crowd na to. Walang bobo-bobo ha, o tamo. Pero, sobra! At kanina, pag nag-video ako ng patay-patay, may gumano doon, knock on wood. Diba? Ganyan ang mga Pinoy, no? Pagka may nasabi, uy, baka mamamatay ka, uy, gogo ka, knock on wood. Kung knock on wood, knock on wood. Eh kung talagang sigurado kang ililigtas ka ng knock on wood, sana yung mga sundalo natin, wala nang baril. Puro kahoy na lang yung dala. Susugod tayo. Hindi tayo tatamaan. Knock on wood. Utsa, puntahan natin ang mga West Philippines na yan. May Chinese ba dito? Tuloy-tuloy joke na to ha. Punta natin ang West Philippines na yan. Di ba? Oh, mga Chinese! Hindi nyo ang mamatay. Nakunod. Nakunod talaga yan. Pero natutuwa ako sobra na dito kayo lahat. At alam niyo ba, tinitingnan ko yung mga tao dito. At talagang mga sosyal, di ba? Alam mo mayayaman eh. Di ba? Alam mo mayayaman. Bakit? May narinig ako, mag-uusap. Alam mo pag mayaman, kahit wala namang sense yung sinasabi, laging sinisimulan yung sinasabi ng actually. Pag actually, parang ang gandang panimula, no? Actually, ay puta, may sasabihin to. Kaya mga bawal magtapo ng basura, dapat baguhin yan, eh, no? Kasi bawal magtapo ng basura, may basura. Sana lagyan mo na lang, actually, bawal magtapo ng basura dito. Bawal tumawid. No. Actually, bawal tumawid dito. Tigas na kasi ng ulo ng Pinoy ngayon, di ba? Dati nakalagay lang, bawal tumawid, di ba? Bawal magtapo ng basura. Ano nasa ilalim? Basura. Ako, di ko sinusunod dyan. Sa amin, may sarili akong sign. Magtapon ka ng basura dito. Try mo lang. Magtapon ka ng basura dito. Shit. May catch to. Tigas na ulo ng Pinoy ngayon. Kailangan mo na talagang takutin. Dati, bawal tumawid. Tapos, sunod tayo. Ngayon, walang tawiran, nakamamatay. Bawal tumawid, may namatay na dito. Kailangan mo pa isabi ito namatay para maniwala yung mga hayop na Pinoy na. Dalawa lang ang choices sa basura dati. Nabubulok, di nabubulok. Kumain ka na ba sa McDonald's? Kumain ka ng burger, itatapon mo yung balot mo, parang nag-i-exam sa UP. Plastic, papers, styro, biodegradable, non-biodegradable. Puta, pag tingin mo, Jollibee ka na eh.
ways? Kasi hindi mo na alam eh, ay puta sa other ways to. Yung other ways ay equivalent ng all of the above sa exam. Actually, alam mo, marami akong sasabihin ngayon sa show na to, na sana pag nag-enjoy kayo, you're having fun, please atin-atin lang. Tawagin natin confidential fun. Pero unfortunately, yung fun na to will just run for 11 days. Sabihan nyo pag mayroon akong pula dito, nakakita ko ng bottled water dito ngayon. Alam niyo ba hanggang ngayon, bawal pa rin ang bottled water sa aeroplano pagkapasok ka sa airport. Ang Pinoy, hindi tayo pumapayag nito. Pag sinabi siya, iwan niyo po yung bottled water niyo. Iinumin natin yan kahit di tayo nauuwaw. Kahit masok-asok ka lang. Maghahanap ka ng halaman putsag na nyo, hindi nyo papakilabangan to. Ngayon, nag-gets ko na, and I'm sorry. Alam ko na kung bakit bawal ang bottled water sa airport. Kasi itong ginagamit ng mga security officer para inumin pagka kumakain sila ng dollars. Tapang ko no? Pero, I know. Pero alam mo, ngayong gumaganda yung buhay ko, nagiging tropa ko na si Madam Purina. Ando dito sa high birthday, belated high birthday. Yan. Alam mo, yung mayaman ka na. Kasi alam mo, may mga sports na pang mahirap lang eh, di ba? Di ba ba? Basketball, mahirap, mayaman pa yan, pwede. Pero alam mo, yung mayaman ka na, pag ang sports mo ay golf. Dahil pag nag-golf ka, ang usapan nyo eh, mga ganito na. So yung 2 million investment ko, is that enough to run the business? Wala pang nag-usap na nag-golf na ganito. Asa yung chokling ko kagabi? May deposito pa yun ah. Wala pa. Pero habang tumatanda ako, nakikita ko yung mundo nakikita ko yung medyo mga dark na topic. Gusto ko na pag-usapan. Yeah, doon ako pupunta. And tonight, sinabi ko nga, confidential fun, atin-atin lang to, bear with me, birthday ko naman. Okay? Ang una ko napansin, habang mahirap ang bansa natin, laging may taong grasa. Yes, napansin nyo, ang taong grasa, isa lang siya sa bawat barangay. Nag-allocate ang government na pag dalawa medyo tama na. Wala ka pang nakita sa isang barangay na dalawang taong grasa na magkaibigan, they hate it, di ba parang, oh my God, dito ako naka-assign. Wala pang taong grasa magkahawak ng kamay ng wala pa. Kasi pag magkaibigan yung taong grasa, magpupunahan kayo, di ba? Di ba? O dumudumi ka na, hayop ka. Sa taong grasa, wala pang nakakita kayo ng taong grasa naligo sa ulan? Wala pa. Bakit? Sayang pinaghirapan nila eh. Naniniwala ako na ang taong grasa ay parang Pokemon, evolve sila ng pulube. Ang tagal na nila, promise. O bakit ayaw nyo maniwalang mahirap ang mga taong grasa? Wala pang nag-golf na taong grasa. May nagbabasketball, nakakita ko, na taong grasa nagbabasketball, at ang dumi nila maglaro. Kung hindi nyo kaya itong mga joke na to, hindi nyo kakayanin itong buong gabi na to. Isa pang pinagtataan ko ang riding in tandem. Guys, may nanonood sa atin dito ngayon, malamang insurance, nagbibenta kayo ng insurance. Di ba minsan hirap na hirap kayo magbenta ng insurance? Kasi nga nahihiya kayo eh. Di ba? Baka hindi tumatangki pag insurance. Legal na business, legal na negosyo, hirap na hirap ka sa kaibigan mo. Paano yung riding in tandem? Yung may-ari ng motor, na-convince niya yung kaibigan niya. Siya yung may-ari ng motor eh, pumunta sa bahay eh. Pare!
May ginagawa ka? Gusto mong pumatay? Sabi nga, ngayon na? Oo, ngayon na. Naka-shorts lang ako eh. Perfect. Saka pa, di ba ba, andar yun, babarilin at pagbalik, di ba? Anong small talk nila? Tinamaan mo? Tapos padaling sa bahay. Dali, bukas ulit ha. God bless. Isa sa mga napupustrate ako is ang pagiging woke natin ngayon ng society. Pagiging politically correct. Yes. Naalala ko dati, kukwento ko yan dahil naalala ko dati, pwede mong tawagin ang kaibigan mo ayon sa kamansanan niya. Pero bago ko simulan yan, nabiktima muna ako yan. Pakita natin ang picture na to. Balak ang tawag sa akin nung bata ko. Scarface, Balak, Black Eye. Pero kita nyo man ngayon, okay naman ako. Diba? Ginamit ko to para magkaroon ako ng sense of humor. Dinabanan ko yung pagpukso sa akin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung powers ko. Nung nagbibinata ako, pag naniligaw ako, tumapang ako. Sabi ko, galing ako sa away eh. Diba? At tawag sa akin, Balak. Okay lang. In fact, hindi na nga nila ako kilala bilang Alex eh. Balak eh. At pag tinawag ako ng kaibigan kong Alex, matatakot ako sa doon. Masama ba loob mo sa akin? Ba't di mo na ako tinatawag na Balak? Terms of endearment. Diba? May kukwento ko sa inyo. Kami mga comedians ng comedy crew, pag nag-perform kami sa isang lugar, gusto namin hindi maingay. Sa isang lugar, sa Dagupan, yung may-ari, may kaibigan siyang grupo sila, at isa doon napakaingay. Hindi ko nakuha yung pangalan. Naka-ponytail siya, naka-jacket na pula, at naka-short na maong. Ang ingay niya. Sinong bungus sa may-ari? Sabi ko, pare, ang ingay ng kaibigan mo na yun. No? Sabi, sino doon? Pero yung naka-ponytail, naka-jacket na pula, at naka-short na maong, pilay yun. Pilay. Sabi ko, yung naka-ponytail, sabi niya, yung pilay, hindi ko alam kung pwede ko sabihin kasi mamaya wala pa ako doon sa friendship, di ba? Sabi ko, hindi, yung naka-jacket na pula. Oo nga, yung pilay nga. Hindi, naka-short na maong. Yung pilay nga. So kung sinabi ko yung, oo, yung pilay, napigil na nun, natapos na sana yung ingay. Yun ang sinasabi ko na problema ng ating pagiging woke. Kasi may second level tong kwento ko. Yung wife ko, pag bumibili siya ng Grab, grocery, at may problema sa grocery deliver, tumatawag yung customer service. Narinig yung wife ko, habang nanood ako ng TV, sabi, ha? 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 So lumapit ako, ano problema nyo? Kung kausap mo. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Ngungunga ka. Wait lang. Hindi namin sure kung ngongo o may problema lang sa telepono. Let's not jump to conclusion, okay? Diba? Hindi nga pwede sabihin na, hindi namin maintindihan, parang ngongo ka. Hindi ka namin kasi pag ngongo siya, parang ma-open, diba? So problemado kami. Kasi mamaya sila yung speaker eh. Pero para ma-describe kung sila yung speaker, parang dinidiscribe mo rin yung ngongo. Hindi ka namin maintindihan, choppy ka. Hindi, wala talaga solusyon eh. Kaya sabi ko, ako nakakausap dyan. Hello? Oo. Tama. Sige. Oo. Sabi ng asawa ko, naintindihan mo? Hindi. Pero para matapos sa usapan na to. Ngayon, ang dami namin hamon sa bahay. Kahit ang order namin sabon. Ngayon tumawa na kayo lahat. Welcome to my world. Alam mo, natutuwa ako dun sa grocery na tumanggap siya na considered na PWD. Di ba? Ang problema dun sa grocery, ba't na nilagay sa customer service? Dapat pinag-ayos na rin ng mga items at kung nilagay niya sa customer service, yung naka-ponytail, naka-jacket na pula, at naka-maong na short. Kung ano nasa isip niyo, kayo na yun. Sobra, I love to travel. Ngayon nag-travel na kami ng asawa ko kasi kailangan namin lumabas ng bahay. Kasi ang asawa ko, alam mo, palakpakan natin ang mababae dito. Gusto na pag-usapan to eh. Palakpakan natin. Ang talino ng mababae, promise. Sobrang talino nyo. Pag gising nyo sa umaga, alam nyo na yung gagawin nyo. Take care of the kids, business, work.
Talagang sobrang galing nyo. Hindi tulad na yung mga lalaki, pag gising namin sa umaga, kami ang pinakabobong nila lang sa buong mundo. Parang bagong kita pa lang namin sa mundo. Pag gising namin, bubong yun. At ang asawa ko, parang ang babae talagang bilib na bilib ko. Pag-gising, seryoso, parang nakainom ng Milo. Pag-gising, I'm getting ready, getting ready. Oh, what a day it's gonna be. Puta, dito halaman. Yan lang. Multitasking pa kayo. Mababae na ngayon pag-away habang nagagawa ng household chores. Tagay sa gabi, putang ina mo. Ha? Gaga ka? Ano mangyari sa buhay natin? O, kumain ka na. Paano nga kayo yung galing sa galit? Pag-gising ko, pagtingin ko sa asawa ko, nakaupo na sa gilid, sabi sa akin, Alex, may tanong ako. Aga? Hindi ko pa nga alam pangalan ko eh. Anong tanong mo? Ano ba nagising ka, Alex? Pagtingin mo sa akin, kabayo na ako. Mamahalin mo ba ako? Nagising ako, kabayo ka? Ang tanong mo, kung mamahalin kita? Hindi yan ang tanong, girl. Ang tanong mo, ba't ka naging kabayo? Ang likot-likot mo sa garden, nakaapa ka ng duwende, kaya naging kabayo ka, malamang kasunod na ako. Hindi naman pwede gumising ako sa kwarto natin. Pagtingin ko, ay, may kabayo, mahal na mahal kita. At sa babae ako napaniwala na dreams come true. Kasi kung anong napanaginipan nila, parang totoo. Ang saya-saya na tulog, magigising ka, binabato ka ng unan. Sabi ba't mo ako binato ng unan? Hindi mo alam? Hindi mo alam eh. Bakit? Napanaginipan kita? Ano napanaginipan mo? Nakasakay ka sa kotse. Nakita mo ako, hindi mo ako sinakay sa kotse. Ang problema, may kasama ka pang babae. Sino yung babae na yun? Anak na po sa panaginip mo. Anong gagawin ko? Hindi ko matulog ka, papasukin ko yung panaginip mo. Galing pa sa lalaki, I love you po. Alam mo, kung mahal mo ako, nagbayad ka ng 2,000. Anong pagbabahal mo? 1,500, mamaya, kompi ka pa. Ito naman nasa taas na to, sino mo yung nasa taas? Nasa sa 1,2, nasa 2 to. Tapos yung pa, kumakaway pa. Bukas mag-detect, hindi mo ako nakita kagabi? Hindi! Nandun ka sa lugar ng mga may hirap eh. Ang ginagalang ko lang, hindi ito mga ka-golfer ko, di ba? Dahil mag-uusap-usap kayo bukas, sa kanunod, nasa 2,000 ako VIP. Wala naman nag-uusap na, pare, puta, ang liit pala sa 1,2, no? Hindi ko na nga kayo makita eh. Tapos ginulo mo pa, I love you, Alex. Pinag-aapang talaga, I love you, Alex. Nasaan ka? Nasaan ka? Layo na dyan, delay ng joke. Tapos na dito eh. $10:51 dito, anong oras dyan? Kalimutan ko talaga yung joke ko, promise. Kaya naman niyaya ko yung asawa ko to travel. Hindi naman talaga maganda. Mag-travel ako na mag-travel. Visit ako mag-travel ano sa yung mga tour guide na hinahalo ng personal na kwento yung tour nila. Kita ko sa La Union, no? Yung tour guide. Welcome to La Union. Sa right side natin, nakikita natin ang plantation ng grapes. At sa left side po, yung hospital kung saan namatay yung lolo ko. Diretso tayo po ang Long Beach. Yung research ko dahil ko nahuli asawa ko. May kasama lalaki, kamamatay lang ng lolo ko. Sobra yung mga ginagawa ng mga... At ano mo, gusto ko mag-travel sa aeroplano, pero dahil ako sa mga piloto na masyadong matatakotin. Yung parang announce na, ladies and gentlemen, di ba? Ladies and gentlemen, in 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Kung sa abangan mo, puta wala naman.
Gusto ko yung sabay-sabay kami nagugulot ng mga pilote, mga, ay puta! Turbulence na. Gago. Lu! Bago ka gawin yung joke na to, may taga-PAL ba dito? Matagal ko na niloloko yung Cebu Pacific eh. Ang luma na ng aeroplano ng PAL, utang na loob. Pasensya na. Oo, walang aircon sa loob. Sabi ko, ba't walang aircon? Kasi po, mag-take off na po tayo, mabagal po yung hatak ng aeroplano pag nakabukas yung aircon. Puta, ano to, jeep? Paglipad, ang nakakataka na nakita ko dito sa PAL, paglipad, putya, may packaging tape sa wings, may packaging tape. Anong seguridad na maaasahan mo doon? Na pag gumagamit ako ng packaging tape sa bahay, natatanggal agad, tapos nagay mo sa wings. Tapos yung speaker nyo, utang na loob naman PAL, yung speaker nyo, 3 lang na row ang nakakaabot. Kami, second hand information na, ting ting! Ano raw? Ano raw? Basta message eh. Ano raw? Ano raw? Ano raw? Ano raw? Ano raw? Pasok yung seatbelt, pasok yung seatbelt, pasok yung seatbelt, pasok yung seatbelt. Pucha, nakalanding na kami. Alam mo ba yung flight mo pag ang announcement ng piloto ganito? Cabin crew, prepare for takeoff and be ready for landing. At ang pinakayo ko sa pag iihi ka na, nasundan mo yung tray ng pagkain, naharang ka, bigla ka magiging zombie, di ba? May mga pasahero tatanga-tanga talagang deserve nyo ng tawanan. Nagtanong doon sa flight attendant, saan po yung CR? Sabi ng flight attendant, doon po sa harapan, no? Diretso lang po. Diretso, tapos kumalang ka. Yung urinal nasa wings eh. Pinakamahirap sa lahat sa aeroplano, yung ma-CR ka. Di ba? Kasi minsan nakaharap lahat yung mga, parang ganyan. Dito ako mag-CR, galing ako doon, nakaharap lahat, parang mag-perform ka eh. At ginajudge ka ng mga tao. Kaya madali ka eh. Inihihi mo agad eh. Kasi alam mo, pag below 1 minute, ihi yun. Pero pag lumagpas ka ng 1 minute, puta, i-judge ka na pagbukas na agad ng mga tao. Tangina. Daming toilet sa airport. Dito ka pa kumain. Wala tubig talaga. Alam mo, magic yung ano natin, di ba? Parang tunog lang, di ba? Parang may kamay lang na. Parang may nagtatrabaho ngayon yung trabaho niya, no? Dito tayo, sandali. Pero pag nasa... Tumayo ako minsan katabi ko yung misis ko. Pagtayo ko sabi ng misis ko, saan ka punta? Didiretso ako, kakanan ako, magpapahangin ako eh. Alam mo talaga, judgmental ng Pinoy. Promise, doon ko na-realize. Ito, naunat yung joke ko kaysa sa viral eh. Nag-viral. Nakita nyo, yung may nag-shoplift na magandang babae. Yung dinamba-damba pa ng mga security guard. Maganda. Confirmed shoplifter. Anong comment sa ilalim? Diba? Baka naman yung problema lang siya. Tulungan natin. Kung pangit yun, di ba? Naku, papasok pa lang, mukha nang magnanakaw. Pero pag nasa aeroplano ako, gusto ko talagang, masarap sana makaka-travel ko. Pero pagbalik, pag upo ko, yung misis ko, may tanong na naman sa akin. Tanghali yun ha, Alex, may tanong ako sa'yo. Itong toothpick na gamit ko, kung kaisa-isa ng toothpick sa buong mundo, gagamitin mo pa ba? Sabi ko, asan yung kabayo? Maging kabayo ka na yun. Nasagot ko na yun eh. Sa aeroplano ako nagdarasal. Kasi worth it yun. Worth it yun, nagdarasal ako. At yun ang nakakain sa Pinoy kasi sinasayang natin ang dasal natin. I apologize, pero yung prayers, masyado natin ginagamit sa walang kwenta-kwentang bagay. Ang dami na naman nagdasal ngayon na manalo ang gilas. At nanalo naman, tama? Nanalo sila. Huwag kayong pumalakpak. Sila, inanday lang kung bakit hirap meron akong mapuluto ngayong gabi.
Pero yung prayers kasi, alam mo, ang Pinoy, matakaw tayo sa prayers kasi alam natin anli ang prayers natin eh. Pero kung pinanganak tayo ng kulang na naka-assign na prayer sa bawat tao, titipilin ng Pinoy ka, promise. Pagpatawid ka sa daan, sino mag-pray? Tatlo na lang prayers ko eh. Ikaw na muna, sasabay na lang kami sa'yo. Kasi magsasay ka na para mag-pray ka, normal yun. Pero pag mag-pray ka, tulad ng nanay ko na nag-pray na, sana po, pasarapin mo yung sinigang ko, Lord. Papasarapin yung sinigang, i-pray mo pa? Just imagine kung totoo ang mga angels, sila ang customer service. Marireceive nila yung prayers at sila mag-relate kay God. Just imagine kung ano nangyari. Bear with me. Alam mo kami nag-pray, pasarapin niyo po yung sinigang ko. May kita ng angel eh. Pasarapin ang sinigang. Hi God, may prayers po. Pasarapin daw po yung sinigang. Sasabihin ni God, ngayon na yan? Opo eh, 11:45, lunchtime po kailangan eh. Kung may gera yung sa Russia, kasi pasuhin ko ba yan? May tatalon skydiving, parachute, nagbayad siya. Bago tumalon, sana po maging safe yung talon ko. Kasi makakarating na naman sa angel yun. Hi guys. Ako rin po yung sinigang. May prayers po. Maging safe daw yung talon niya. May option siya pa hindi tumalon, di ba? Mag-knock on wood na lang siya. Date ako, yung basketball player. Di ba? Na pag na-assume, saan nagdadasal? Diba? Magdasal ka muna bago asumut. Kaya lang, pag nagdasal ka bago asumut, malalaman ng mga kalaban yun. Kung saan nagdasal, bantayan niya na! Pero conclusion yun, na-assume ka, nagdasal ka, makakarating sa angel. God, medyo hindi ko rin get ito. Nag-pray. Hindi ka ayusin ko lang kung paano papaliwanag sa'yo Kasi yung huling dasal ko, yun yung dahilan ba't mo ginunaw yung mundo eh. Pero sandali nakashoot siya, tapos nag-pray siya. Sabi ni God, anong pray niya? Siguro, mag-miss. Sobra. Yung magdasal ka sa loto, yung lalo, di ba? Sana po manalo sa loto. Makakarating naman. God, hindi ko alam kung sa akin to pero nagdadasal siya para manalo sa loto. Sa babayan, hindi natin nakakatuwa, no? Nakakatuwa ang mundo, di ba? Nakita ko, di ba? Sir, tawa kayo ng tawa. Ito mga, ilang taon na po kayo? 52? O, pwede na. Na-on wood, wala naman siyang wood eh. Kaya na-wood yan. Di ba yung wood? Babalik ka naman ako sa joke na yun. Balik tayo sa joke na yun, ha? Tumigil ako ng mga senior citizen doon eh. O, gagalit ka mga ito. May mga senior citizen ba dito? O, 11:01 na ha. Marami na magpapasakan mga dahon at hindi naman kayo nag-kaibigan. Pero salamat nag-stay kayo dito ha. Yung knock on wood, di ba? Depende ka sa wood. Di ba yung wood dating kahoy yun? Di ba puno siya dati? O di mo pinuputol siya? Ano ginawa? Sana hindi ako putulin. Nako. Ano nangyari? Hindi ka naligtas sa sarili na. Kung sa aasa ka doon, promise. Taga-saan po kayo? Total, pinansin nyo na ako. Taga-saan po? QC.
First time watching? Ilang beses? Marami na, matagal na. Kasi naka-mini skirt, hindi ko alam kasi kung anong gusto mangyari na ano ako, nabagal na. Pero kayo namumukhaan ko yun, lagi ko nanonood, di ba sir? Talagang maraming salamat sa pagsuporta. So palakpakan naman natin itong mga talagang nanonood sa atin. Pero natutuwa talaga ako dito sa Pilipinas kasi nagpupunta tayo sa ibang bansa. Ako nagpunta na ako ngayon sa Middle East. Nakapag-perform na ako sa Middle East. At ang laki ng tao sa Middle East kasi di ba parang mas maigpit doon. Hindi, sobrang luwag. O, yung visa doon, pucha, gaano ako nag-prepare sa US. Pagdating ko doon sa US, sa may Bahrain, pagbigay ko ng visa ko, tinignan lang ako, sabi sa akin, welcome to Bahrain. Nakaka-frustrate na ganun-ganun lang pagkatapos mag-prepare ng 2 months ng isasagot mo na hindi ka man lang tinanong. Parang, really? I have a bank statement here, may diploma, may family picture. Nakakatanginayan, di ba? Sino yung tatlo na nagpa-reserve ng VIP? Tapos di naman nagpupunta. Kainis, no? Tapos may nagtsatsaga doon sa dulo na gusto manood dito. Gusto nyo lumipat kayo dito? O dito, lumipat na kayo dito. Yung tatlong sumama kayo sa mga golfers. Ay, may mga taga-video nga pala. Hello sa video, palakpakan natin mga taga-video. Yun, libre yan, nagpalibre yan. Tama mo, nagtatrabaho sa bangko. Nagpalibre. Talagang video, they find ways eh. Nakakatawa talaga. Kukwento ko lang video Hindi naman kayo to eh. May ibang mga bangko. O-opera ka ng insurance. Tapos magsasabit ka. Diba? Sige, ayoko insurance eh. Sige na po sir. Ayoko insurance eh. Sige na po sir. O sige na nga. Tapos, i-decline ka rin ako para sa dulo. Sige, 5 na ako. Doon, sir, kailangan ko mag-mobile with check up. Magpa-psychiatrist. Sabi ko, walang yun. Ako na ngayon na nangangailangan. Di ba kayo lumapit sa akin? Marami na ako kinakatakutan ngayon. Kaya sabi ko, insurance. Pero isa sa mga napapansin ko, pag tumatanda ka, hindi ko akalain gagawin ko to. Na nagkakaroon ako ng mga beauty regimen. Salamat sa K-Magic. Madam Kaya, nasabi ko na K-Magic, check. Ang hirap pala na may pag-away sa asawa mo habang nagpupunas ka ng moisturizer. So parang, talaga ba? Gusto mo mag-away tayo, gano'n? Ang hirap, marami akong ginagawa ngayon na para sa ko, hindi ko akalain na magagawa. Ang dami kong check-up. Nadagdagan na yung check-up ko. Sir, anong additional check-up nyo? To the echo, prostate. Isang na-prostate ka, namali ako ng turo ng doktor, nakuha ko yung malaking daliri. Pagpasok ng daliri sa akin, nagawa ko yung mga sounds na hindi ko pa nagagawa sa buhay ko. Pagpasok sa akin, yun, 3 times a week na ako nagpapaprostate eh. Okay naman siya, kailangan sa'yo. Pero, ang gusto ko talaga, ngayon nangyayari sa akin, mas lalo ko nakikilala yung mga mahal ko sa buhay. At mas lalo ko napag-aaralan yung mga babae. Promise, mas lalo ko kayo nakikilala. Natutunan ko na pag ang babae nag-aaway dalawa, umuiwas na tayo mga lalaki. Kasi mapupunta sa atin ang atensyon. Nasa aeroplano ako, may katabi ako, mag-asawa. Lalaki, natutulog yung lalaki, yung babae, naka-recline yung seat. Dumaan yung flight attendant. Lalanding na po tayo, paayos na po na upuan. Sabi ng babae, hindi ko recline yung upuan ko. Kusa siyang recline. Di ba lang? Sabi ng lalaki, shit, natamay ako dito. Opo, kusa po siyang recline. Sabi ng flight attendant, ba't kusa siyang recline? Siguro mabigat ko yung misis ko. Sabi ng flight attendant, ma'am, mabigat daw kayo. Sabi ng babae ng misis, gago ka! Magkakampi na yung dalawa. Kaya kayo mga lalaki, pag umuwi ang asawa niyo o girlfriend niyo pag sinasabi na, lahat, sa tingin mo, mali ba ako? Kaaway ko yung
kaibigan ko eh. Sa tingin mo, sino mali sa amin? Huwag kang sasabi na, pakinggan ko nga para malaman mo kung sino mali. Huwag kang gaganon. Humingi ang girlfriend mo at asawa mo ng kampi. Ha? Huwag kang gaganon. Kahit napatay niya yung kaibigan niya, ito sasabihin mo, napatay mo? Eh baka deserve niya. Ganon! Dahil babae, matalino talaga yan. At ang babae, di ka tulad natin mga lalaki, mga bobo talaga tayo. Pag tayo nagalit, inaabil natin yung galit natin ngayon. Sumisigaw tayo, nagwawala tayo ngayon. Kasi nga, bobo tayo. Ang mga babae, pag nagalit, hindi kagad inaabil. Iniipon, hinahawakan, tinatago sa cabinet, nilalakad cabinet, at ginagamit sa tamang panahon. At kayo mga babae, pag gusto utang na loob, kung may pabibili ka sa amin, huwag kayong hihingi ng usap. Anong oras lang, mamahaling alas, lunch, mag-lunch, mamahaling alas, wag! Kasi hindi namin bibilin. Matino kami nun eh. I-timing naman. Kailan yun? Habang nagsisesitan. Sino yun? Parang kulang sa sexy time yun ah. Parang yung tawa ng alaala. Ay, ako, tagal na nun. Pag malapit ng lalaki, yung, alam mo, pag malapit na, mukha na kami pinupulikat eh. Parang, ewan ko pa sa Diyos, ang perse. Ang lalaki pag malapit na, papangit na papangit. Ang babae, pag malapit na, putya, paganda ng paganda. Umahaba yung muho, nagkaka-spotlight, gumaganda yung boses. Nagiging dismissive.